Sapagkat ang OSG po ang pangunahing abogado nga po nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema na tinanggihan naman ng OSG na kumatawan sa gobyerno sapagkat hindi naman po conflict of interest eh. Sa tingin ko, naglalaban yung kanilang damdamin na ito ang kanilang mariing posisyon, walang jurisdiction ng ICC, and now, pagtatanggol nila na kabaliktaran naman na tila may jurisdiction ng ICC. So tumanggi po ang OSG na maging abogado ng gobyerno. Ano ho ang mangyayari dito? Tingnan po natin kung anong remedy ang gagawin both ng Judicial Department at ganun din ang Executive Department sapagkat nanindigan pong mariin ang OSG at ako personally bilang abogado at bilang Pilipino, kahanga-hanga sapagkat yun talagang paninindigan ho yun. Nanindigan sila, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi namin kayang pagtanggol yung kasong yan. Maghanap kayo ng ibang abogado o siguro kung sino man ang kakatawan sa gobyerno. But yung far-reaching implication yan, dapat siguro kung tumanggi ang OSG, again, I'd rather not dwell on the merits, pero marami ho kasing nagme-message kanina, ano raw bang dapat gawin na ng Korte Suprema, dapat na bang mag-issue ng writ asking the authorities to produce the body of or the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president. Ako, tingin ko, kung umatras mismo yung abogado, sapagkat importante po yung writ of habeas corpus eh. Mabigat po yan in the hierarchy ng mga kaso. Pag yan po yung isinampa mo, agad-agad po dapat dinidinig yan. At yan ay dapat dinidinig without any delay sapagkat ang nakataya po dyan ay ang liberty at safety ng tao. Ngayon, kung mag-issue man po ng kautusan ng Korte Suprema at atasan ang mga authorities dito sa Pilipinas na produce the person of President Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin lahat. Wala na po tayong jurisdiction ng ating Korte Suprema pagdating dyan sa ICC. But I think it is important na masettle po muna yung isyong yan at makapaglabas nga ng writ. Will the Supreme Court issue the writ anytime soon? Antayin po natin. Mahirap po mag-speculate. And again, it is a live case. Ang atin lamang nagiging usapan dito, yung ating opinion dito sa naging hakbang o naging desisyon o pasya ng Office of the Solicitor General na hindi nila kayang i-represent ang gobyerno sa kasong ito sapagkat ito ay labag sa paulit-ulit na nilang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At alam ho ninyo, yung kaso pong ibinibintang kay Pangulong Duterte, nagsimula ng 2011. 2011 to 2019. 2011 to 2016, hindi pa naman po siya ang Pangulo noon eh. Ibig sabihin, kung wala ngang naisampang kaso sa lokal, dito ho sa atin sa Pilipinas, nung siya hindi pa Pangulo, dahil wala talagang kaso. Because it is impossible na hindi mo pakasuhan kung meron kang ebidensya. Kung meron kang complainant, kung meron kang talagang factual basis na malinaw na nagsasabing ito yung krimeng naganap sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito. At wala nga hong nabuong kaso from 2011 to 2016. Ngayon, yung binibintang na kasong naganap between 2016 and 2019, wala pa rin hong kaso dito sa Pilipinas Kaya nga ho yung interview ni Ted Filon sa akin last Friday na meron na raw malapit na base doon sa kanilang na-interview, malapit na raw ma-conclude yung investigation at sasampahan na ng kaso. If that is the case, bakit minadali yung ICC? Kung meron naman palang investigation nagaganap at malapit na raw makabuo ng kaso at makapagsampa ng kaso, hindi ho ba't masyado namang pinaspasan yung pag-turnover sa ICC? Kay Cristo Puy, ano po kinatawan ng OSD attorney? Please, ano po ang kinatawan? Office of the Solicitor General. Yung OSG, Office of the Solicitor General. Ito po yung abogado ng gobyerno. Pagka may mga nadedemanda ho ang gobyerno, yung OSG po ang abogado nito.
ito po yung kumakatawan dito. Hindi po yung Department of Justice. Yung Justice Secretary po, yun naman po yung pinuno ng Department of Justice natin. Sila naman yung nangangasiwa ng Office of yung National Prosecution Service. Yung mga kaso na dapat sa isampa laban kung kanino, nandyan po yan sa DOJ. Pero ang chief lawyer ng ating gobyerno ay yung OSG, yung Solicitor General. In this case, si Solicitor General Maynard Guevara. Si Maynard Guevara, si OSG, si Solicitor General Guevara nga ay nakita ko yung kanyang motion, pirmado po niya na sila'y tumanggi na maging bahagi bilang abogado ng gobyerno sa kaso ng petition for habeas corpus na ifinail ni Ms. Kitty, anak ni Pangulong Duterte, at ang abogado nga po nito ay si Sal Panelo. So yan ho yung ating napapag-usapan. Masyadong minadali, mabigat po yun. Hindi po ganyan ang Pilipino eh. Ang Pilipino ho hindi mo isusuko ang iyong soberanya, ang iyong kasarinlan, higit pa ang iyong kababayan sa isang foreign jurisdiction or foreign court when all your courts here in the Philippines are functioning, when all the courts here in the Philippines are open, when all the courts here in the Philippines are able to dispense justice and are functioning in the orderly administration of justice. Wala pong ang ICC, paulit-ulit po nating sinabi yan. Marami nagsasabi, mutin academic na yan, doon kayo makipaglaban sa ICC. Hindi po mutin academic sapagkat nakakatakot na polisiya po ito, kung ito may polisiya na, sapagkat bakit mo isusuko ang iyong kababayan, ang iyong kapwa Pilipino? Bukas nga ho yung korte. Ito ba ay pagsasabi na hindi natin kaya na bistahan, litisin at husgahan ang isang Pilipino sa mga krimen o krimen na umano'y naganap dito sa mismong bansa niya? Bakit kinakailangan natin ng dayuhan? Bakit kinakailangan natin ng imported na korte? Bakit kinakailangan natin ng imported na hukom o mahistrado? Ang pagkakaalam ko, magagaling po ang ating mga mahistrado. Madami tayong kaibigang hukom at mahistrado. Marami tayong kaibigan na magagaling na taga-usig ng gobyerno o prosecutor. Marami riyan, marami sila, halos lahat. Kaya talagang nakakalungkot na kinakailangan natin papasukin ang isang foreign jurisdiction para lamang litisin, usigin, bistahan si Pangulong Duterte. And ulitin ko, hindi ho ganun ang Pilipino eh. Kaya nga katangi-tangi ang Pilipino, tayo ang iilan o baka tayo lang. The way we take care of our old people, our elders, our elderly. Di ba? Kaya nga dito, tuwan-tuwa yung marami na dito nagre-retiro dahil dito, primera klase ang pag-aruga natin sa ating mga senior citizens, sa ating mga elderly. Kaya hindi dapat ibinigay yung mag-80 years old na tao na hirap na sa kanyang mobility at physically frail na, ibinigay pa doon sa isang foreign jurisdiction. Kaya Cristo Puy, attorney yung BICAM at PhilHealth, ano na po balita? Huwag niyo po pabayaan mabura sa publiko. Hindi naman po, Cristo Puy, kanina lamang ay may mga nakapulong na tayong mga abogado natin patungkol dyan. Sila po ay naghahanda para sa gaganaping oral argument sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. So tuloy po yung petition for certiorari and prohibition patungkol naman dito sa 2025 General Appropriations Act o yung ating 2025 National Budget. Patuloy po yung kaso dyan, kini-question po yan na sinasabi nga natin ay invalid, illegal, unlawful, and unconstitutional. At yan po ay didinggin sa April 1, 2, and 3 at naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners. Hindi lamang po tayo makapagdiskurso ng malalim sapagkat nung unang hearing po ay pinaalalahanan ng kagalang-galang na Korte Suprema lahat ng partido na maging maraan at maging very, very prudent dito sa pagdidiskurso ng anumang bahagi ng kaso sapagkat ito nga ho ay live case pa rin at magkakaroon nga
ng oral argument sa April 1, 2, and 3. So hindi po natin pinababayaan yun. Patuloy po yun, naghahanda po ang ating mga abogado. At kagaya po nun, ang harap po to represent the government ay yung OSG pa rin, yung Office of the Solicitor General. Kagaya po, dito sa kaso ng habeas corpus, ang pagkakaiba lamang ay nag-recuse o masasabi mong nag-inhibit o pinadi-disqualify ng sarili ng OSG ang sarili nila dahil hindi nga po nila makita na ipagtatanggol nila yung isang kaso na nauna na nilang sinabi at pinanindigan na walang jurisdiction ng ICC. Kung titingnan po ninyo, kahanga-hanga at talagang desisyon na base sa prinsipyo sapagkat paano mo nga naman ipagtanggol yung isang kaso na nauna mo nang sinabi na paulit-ulit mo nang sinabi ay walang jurisdiction sa ating bansa, hindi dapat papasukin, hindi dapat bigyang daan, hindi dapat pansinin. Kung merong na-violate na kaso o mga kaso, ang sino mang Pilipino na naganap umano dito sa Pilipinas, dito dapat litisin ang kahit na sinong Pilipino. Ito po ay ang title natin ay Bring Home Tatay Digong sapagkat yan ang nagiging panawagan at panalangin ng higit na maraming Pilipino. At yan din ho pa rin ang ating magiging titulo sapagkat paulit-ulit tayong mananawagan para marinig ng ICC at marinig ng buong mundo na namali sila doon sa ginawang proseso. Kung yan ay International Criminal Court, international na court pa at sinasabing dyan daw po ay makakakuha ng hustisya, dapat ngayon pa lang simulan na ng ICC. Tingnan ang lahat ng anggulo that led to the arrest and the rendition of President Rodrigo Roa Duterte. Dapat pansinin na po yan ng ICC. Hindi na po dito, wala ng jurisdiction of Philippine courts sa ICC na lang. At ang isang mahalaga rito ay pag-usapan natin ito in the bar of public opinion or in the court of public opinion. Mahalaga yung public opinion na magpatuloy, iparinig ninyo yung inyong opinion, yung inyong tinig. And again, in my page, welcome po lahat dito. You do not have to agree with me or you do not have to agree with the sentiments and the opinion and the stand of many who are on my page. Kung kayo may kontrang opinion, pwede naman. Huwag lang po gagamit ng mga pananalitang alam mo namang nambabastos o bastos. Ito po ay usaping bayan. Ito po ay usaping napakahalagang usaping panlipunan na dapat nating patuloy na pag-uusapan. Sapagkat umiiral po ang ating saligang batas Bukas po yung korte natin, paulit-ulit yung sasabihin. Bukas po ang lahat ng baitang at antas ng ating korte. Mula sa Metropolitan Trial Court hanggang Supreme Court. Bukas po ang lahat ng ating prosecution office sa ilalim ng Department of Justice. Kaya walang puwang ang ICC rito. Hindi natin kailangan ng import. Kagaya po nung aking ginawang pagpapaliwanag nung isang araw, ulitin ko tayo naman lahat Pilipino basketball crazy. They call us a basketball crazy nation. We are very familiar with PBA. Alam naman natin yan. At alam natin na ang pinaka-paboritong conference sa PBA ay yung All Filipino. All Filipino Conference. Bawal ang banyaga, bawal ang import, bawal. Kung hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng maglaro. Ganun po dapat ang pinairal. Dapat all Filipino pagdating sa pagliliti, sa pag-uusig at pag-uusga sa kapwa nating Pilipino. Hindi natin kailangan ng import. Hindi natin kinakailangan ng imported. Magagaling ang ating mga hukom. Magagaling ang ating maestrado. Matatalino yung ating mga taga-usig at prosecutor. Hindi natin kailangan ng import. For all we know and for all I care, higit na magagaling yung mga Pilipino na maestrado at hukom kesa yung nakaupo doon sa ICC. Sapagkat nakita naman kung paano nalabag yung karapatan nung kanilang inaresto si Pangulong Duterte and the statement of our Chief Legal Counsel, ang namumuno ng local defense team at nandun nga ngayon sa Dahig si
former Executive Secretary at Attorney Bingbong Medeldea, siya'y kinidnap sapagkat wala pong record yan at hindi siya na booking, walang mugshot, walang fingerprinting, wala ring record sa paglabas niya mula sa immigration. Kay Cham Cham, can you explain if tama ba ang sinabi na pwedeng dumakip ang suspect kahit walang dalang hard copy? Basta't alam po ninyo na merong arrest warrant, pero dapat yan ipakita ninyo pagka yung dinakip na. At pagkadakip ninyo, dapat po yan dadaling ninyo sa korte. Ulitin ko wala pong hininging special na pribilehiyo o special na atensyon si Pangulong Duterte nung siya ay dinitine sa Villamor. Ang hiningi niya kaisa-isa lamang, dalhin siya sa korte. Dalhin siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. And this importanteng napapag-usapan ho natin itong mga bagay na ito. Again, ulitin ko, ito'y isang napakahalaga na usaping panlipunan. Hindi lamang po ito patungkol kay Pangulong Duterte. Ito po'y patungkol sa seguridad ng bawat Pilipino na dapat kung may kaso ka, harapin mo. Dito sa Pilipinas, dito ka litisin, dito ka idetine, kung dapat kang idetine, dito ka rin husgahan sa harapan ng mga kapwa mo Pilipinong maestrado, taga-usig o abogado. Hindi ka dapat ibigay ng ganoon na lamang sa isang banyagang korte o sa isang foreign jurisdiction. Yan po'y mahalaga. And again, ngayong hapon ay pumasok yung balita na nag-recuse o hindi pumayag o tumanggi. Tumanggi ang Solicitor General, ang Office of Solicitor General na mag-abogado on behalf of the government sa kasong nakabinbin sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Ang kanilang dahilan, dahil sila'y naninindigan noon pa man hanggang sa ngayon mismo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Malinaw po yan. At yan, siguro dapat pag-usapan yan sa mga darating pang araw. Kung yung mismong punong abogado ng gobyerno, yung Office of the Solicitor General, ay nagsabing sila ay naninindigan at naniniwala na walang jurisdiction ng ICC at hindi dapat ito pinapasok. Kung nakapasok man ay hindi dapat binigyang daan yung kanilang proseso sapagkat buhay po ang ating mga korte. Hindi pwedeng mangibabaw ang jurisdiction ng ICC sa ating Korte Suprema. Hindi po pwedeng mangibabaw ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC sa ating mga korte. Hindi po sila mas mataas sa ating Korte Suprema. Huwag po kayong masisindak doon sa katagang ICC o International Criminal Court. Kasi yung iba, hindi, international yan. Mas mataas sa ating Korte Suprema yan, hindi ho. Wala pong ganun. Huwag ho kayong masisindak at huwag ho tayong malilito dyan. Wala pong kapangyarihan ang ICC sa ating Korte Suprema. In fact, wala pong kapangyarihan ang ICC sa kahit na sinong Pilipinong naririto sa Pilipinas hanggat umiiral ang ating saligang batas, hanggat bukas ang lahat ng antas at baitang ng ating korte, hanggat we are able to dispose and dispense and administer justice to every and for every Filipino dito sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, pinatigas lamang yan nitong hapon sa naging desisyon ng Office of the Solicitor General sa kanilang pagtanggi na i-represent o katawanin o ipagtanggol ang gobyerno sa kasong nakabinbin diyan sa Korte Suprema sa habeas corpus sapagkat sila'y nanindigan muli na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong ho, hindi lamang ho ito first time na naging pahayag ng OSG. Consistent po ang OSG sa kanilang tindig na walang jurisdiction ng ICC then and now. Yung mga malisyoso po o yung nag-i-spin na naman na tila nape-pressure lamang daw
ang OSG dahil sa mga kaliwat kanang kilos protestang nagaganap. Hindi ho. Dati na pong paninindigan ng OSG yan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Wala pong jurisdiction ang ICC hangga't bukas ang ating Korte Suprema. Consistent lamang ho ang ginawang tindig ng OSG. Sila ay may prinsipyo, sila ay nanindigan, at abangan natin kung ano ang magaganap in the days to come sa naging mariing posisyon na base sa prinsipyo na paninindigan ng Office of the Solicitor General.